Daddy, siya po ba yung bago kong yaya? Tanong ng anak ni Dylan habang nakaturo sa bagong dating na babae sa kanilang mansyon. Dylan was a single dad. Mula nang iwan siya ng asawa, mag-isa niya nang pinalaki ang anak niya. Siya ang nagsilbing ama at ina ng bata. Hindi niya naman gustong kumuha ng bagong magiging yaya ng anak niya. Pero umalis kasi ang yaya nito. Mayroon daw emergency kaya hindi na makakapagtrabaho. Wala tuloy siyang choice kundi ang kumuha ng bago. Hello po sir, magandang umaga po. Ako po yung pinadala ng agency, Jasmine Ereza po. Pagpapakilala nito sa sarili, sabay abot ng mga dokumento nito sa kanya. Saglit lang iyong sinuri ni Dylan, tsaka niya ibinalik sa babae. Probinsyana pala ito. I have to go. Take care of my daughter. Hinagkan niya muna ang noo sa anak bago tuluyang umalis. Malilate na kasi siya sa nag-aantay na meeting. Mukha rin namang magkakasundo ang dalawa. Anong pangalan mo? Tanong ni Jasmine sa kanyang magiging alaga. Kate po. Magalang nitong sagot. Napangiti si Jasmine. Ang gandang bata tapos magalang pa. Ilang taon ka na? 5 po. Ikaw po, ilang taon ka na po? 25 na ako. Sagot niya matapos ayusin ang takas na buhok ng bata. Ang saya. First day niya pa lang pero close na agad silang dalawa. Si daddy ko po, 30 po pero parang 60 na siya. Medyo natawa pa ito sa sinabi. Bakit naman? Kasi po, masungit siya pag sa iba po. Natawa na lang si Jasmine. Tsaka siya nagpaalam kay Kate na magbibihis muna. Lumapit din kasi ang isang matanda sa kanya na nagpakilalang mayordoma ng mansyon. Sasamahan daw siya sa kanyang magiging silid. Wow, ang laki naman na to. Isa lang ang masasabi ni Jasmine, magiging komportable siya doon. Mabuti pala't doon siya sunod na pinadala ng agency. Hindi tulad sa last na pinagtatrabahuhan niya, na medyo hindi maganda ang kanyang experience. Matapos magbihis, lumabas ng silid si Jasmine. Mabilis niyang natandaan ang daanan, kaya hindi siya naligaw. Yaya! Lumapit kay Jasmine si Kate. Anong gusto mong gawin? Tanong niya sa bata. Gusto ko pong maglaro. Maglaro po tayo. Tumakbo ito sa may hardin ng mansyon. Sumunod naman siya. Ang bilis mo, Kate. Hinihingal na siya kakahabol sa bata na mabilis na tumakbo. Naupo si Kate sa isang bench doon at naupo rin si Jasmine. Yaya, napatingin agad siya kay Kate. Ikukuha kita ng tubig. Papasok na sana si Jasmine para ikuha ng tubig ang alaga nang biglang lumabas si Manang Lukring na may dala na ng kukunin niya sana. Salamat po, Manang. Pasasalamat dito ng bata nang umiti pa. Muli silang dalawa ni Kate ang naiwan. Kinahapunan, umuwi na ang daddy ni Kate. Sinalubong ito ng anak. Nasa isang tabi lang si Jasmine habang pinapanood ang dalawa. Pero nasaan ang mami ni Kate? Doon lang naalala ni Jasmine na single dad nga pala ang lalaki. Yun ang sabi sa kanya. Kamusta ang bago mong yaya? Tanong nito kay Kate habang buhat ang anak niya. I like her po, daddy. Napangiti sa sinabi ng anak ang lalaki. Pero nang madako ang tingin sa kanya, nawala ang ngiti nito sa labi. Sumeryoso ang mukha nito. Binaba na rin nito ang anak. Nagpunta naman si Kate sa may dining. Silang dalawa lang tuloy ng daddy nito ang naiwan. Susunod na sana siya sa alaga pero kinausap siya ng daddy ni Kate. Huwag kang mag-alala sa sasahurin mo. Basta alagaan mo lang ng maayos ang anak ko. Humarap si Jasmine. Yun naman po talaga ang trabaho ko, kaya makakaasa po kayo. Nakakatuwa nga po ang anak nyo. Magalang tapos hindi katulad ng ibang bata na sobrang kulit. Ngunit nilagpasan lang nito si Jasmine. Sir, ano po palang pangalan ninyo? Ang sabi kasi sa akin sa agency, mayaman lang. Habol-habol niya ito. Hindi kasi talaga siya tumitigil hanggat hindi niya nalalaman ang gusto niyang malaman. Dylan Zorellano. Simpleng sagot nito. Natawa tuloy si Jasmine. Ang tipid naman ng sagot niyo, sir. Baka matuyuan kayo ng... Can you just shut up? Sorry po, sir. Sadya po kasing madaldal ako. Pero iniwan na siya nito. Natawa na lang si Jasmine. Kung ganun, totoo nga ang sinasabi ng bata na masungit ang daddy nito. Na 30 pa lang pero parang 60 na. Kaya siguro ito single dad.
Yaya! Pagpunta ni Jasmine sa dining, lumapit sa kanya si Kate. Pinakagat siya ng bata sa hawak nitong donut na pasalubong ng daddy nito. Nang magkatinginan sila ng Sir Dylan niya, ngumiti lang siya sa lalaki. Daddy, why are you always masungit when it comes to others po? Sa akin ka lang nice. Muntik tuloy mabulunan si Jasmine. Pero tumayo lang ang daddy nito at iniwan silang dalawa ni Kate. Pareho silang natawa ng bata at nag-apir pa. May ngiti sa labi na natulog si Jasmine ng gabing yun. She's happy sa bagong mga taong kanyang pagsisilbihan. Pagsapit ng umaga, nagising si Jasmine sa tunog ng kanyang alarm. Agad siyang nagayos ng sarili at isinuot ang kanyang uniform. Pagpunta niya sa may living room, saktong naabutan niya si Manang Lukring. Manang, ano po bang maitutulong ko? Kay Kate ang focus mo, iha. Kaya wag mo kaming alalahanin. May sasabihin pa sana si Jasmine pero napatingin sila sa may hagdanan. Pababa na ang kanilang amo na si Dylan. Nakasuot na ito ng pang-opisina. Manang, ano po bang trabaho ng amo natin? Bulong niyang tanong kay Manang. CEO ang amo natin, iha. Ganun siya kayaman na. Hindi na pinatapos pa ni Jasmine si Manang. Agad siyang nag-react. Talaga po? Kung ganun mayaman po talaga. Lumapit siya kay Sir Dylan habang gulat na gulat pa rin. Kahapon kasi, hindi niya pansin ang suot nito at focus lang talaga siya sa alaga, which is ang anak nito. CEO po kayo, sir? Ang yaman niyo po pala talaga. Manang, okay na ba ang almusal? Hindi siya nito pinansin at si Manang Lukring ang kinausap. Gisingin mo na si Kate. Gusto kong makasabay ang anak ko. Utos nito sa kanya. Sige sir. Mabilis niyang tugon at sinunod na ang utos nito. Alam niya na kung saan ang kwarto ni Kate. Kate? Baby? Kumatok muna siya. Pero nang walang sumagot, binuksan niya na ang pinto at pumasok na doon. Nakumpirma ni Jasmine na tulog pa nga ang bata. Natawa pa nga siya ng baliktad ang higa nito. Siguro dahil doon ito komportable. Mommy! Mommy! Umiiyak ito habang natutulog, kaya ginising na ni Jasmine si Kate. Pagmulat ng bata, niyakap siya nito. Nasaan nga ba ang mami nito? Nandito si Yaya. Pagpapatahan ni Jasmine sa bata, maya-maya pa tumahan ito. Sinong napaginipan mo, baby? Ang mami ko po. Tinuyo niya ang mga luha nito. Tara na pala, gusto ng daddy mo na makasama kang kumain. Aya niya kay Kate. Tumango naman ito. Pinaghilamos niya muna ang alaga at pinag-toothbrush bago sila bumaba. Mabuti na nga lang at nandoon pa ang daddy nito. Daddy! Lumapit ito sa ama at saka yumakap. Hanggang sa madako ang tingin nito sa kanya. Napaturo si Jasmine sa kanyang sarili. Pero baby, hindi ako pwedeng sumabay sa inyo ng daddy mo. Baka... Just sit down. Gutom na ako. Wala tuloy siyang choice kundi ang maupo sa tabi ng bata. Daddy, can we go out ni Yaya mamaya? Sa mall lang po. Paalam ni Kate sa ama nito. Kitang-kita ni Jasmine na tila ba nagustuhan ni Sir Dylan niya ang sinabi ng anak. We can go on Sunday. Maikli nitong sagot. Natigil sa pagkain si Jasmine. Tila ba nawalan ng gana ang bata, kaya sumali na siya sa usapan. Huwag po kayong mag-alala, sir. Ako pong bahala sa anak niyo. Iuwi ko po siya ng buot makakaasa po kayo na. Okay. Pagpayag nito, suko na siguro sa kanyang kaingayan. Pagkatapos nitong kumain, nagpaalam ito sa anak na aalis na. Tsaka ito napatingin sa kanya na parang may sinasabi na mananagot siya kapag may nangyari sa anak nito. Ingat sir, kumaway pa siya sa lalaki. Naiwan po ni daddy ang phone niya. Sabay abot ni Kate kay Jasmine ang cellphone ng kanyang daddy. Yun nga lang, naiwan ito ang cellphone na agad niyang hinabol. Sir, yung cellphone niyo. Mabuti na nga lang at hindi pa ito nakakaalis, pati ang driver. Pero hindi siya pumasok agad sa mansyon. Naisipan pa ni Jasmine na biruin ang kanyang Sir Dylan. Sir, kaya siguro kayo single dad dahil sa sungit niyong yan, no? Narinig niya pang natawa ang driver. Kaya bago pa siya malagot, pumasok na si Jasmine sa mansyon at tawang-tawa talaga siya sa sinabi niya. Habang si Dylan napapahilot sa kanyang sentido.
Paano ba naman? Mas madaldal pa ang babae na yun kaysa sa anak niya. Sir, maganda ang bagong tagapag-alaga ng anak niyo. Tuwang-tuwa pa si Mang Gustin, pero nang hindi siya sumagot, tumigil na ito. Nakakainis ang babaeng yun. Kung hindi nga lang ito ka-close ng anak niya, tatanggalin niya pero hindi eh. Close agad ang dalaga. Kaya naman wala siyang choice kundi magtiis sa kaingayan ng babae. Sa nakikita rin naman niya, maalaga talagang dalaga sa bata. Dala ang pera na ibinigay ni Manang. Umalis si Jasmine kasama ang batang si Kate. Sa mall nga sila pupunta ng bata. Unay naglaro muna ito sa playground ng mga bata. Habang siya, nanonood lang sa alaga. Masaya siyang nakikitang masaya ito. Sunod nilang ginawa ang pagbili ng bagong drawing materials. Pagkatapos, sine naman ang pinanood nila. Sumakto nga na about sa movie ng father and daughter na may namuhay ng sila lang. Muli nang umalis ang mami ng bata. Pero sa nakita ni Jasmine, hindi naman naiyak ang kanyang alaga. Yaya, bakit po ganun yung ibang mami no? Natigil sa paglalakad si Jasmine dahil sa sinabi ni Kate. Ganun ang mami ko, sabi ni Manang. Iniwan niya si daddy. Kung ganun, kaya naging single dad ang daddy nito dahil iniwan ng asawa. Siguro dahil sa kasungitan. Sa isiping yon, agad ding napailing si Jasmine. Hindi niya dapat ginagawang katatawanan ng sakit na naranasan ng iba. Pag-uwi nila sa mansyon, dala-dala nila ang mga pinabili ni Kate. Sinalubong naman sila ni Manang Lukring. Kamusta iha? Nag-enjoy po kami. Si Kate nang sumagot sa tanong niya. Tsaka nila tinungo ang kwarto ng bata. Nauunang maglakad si Kate kay Jasmine. Nakasunod lang siya sa alaga habang dala ang ilang paper bag. Yaya, magdodrawing po ako. Dito ka lang po ah. Tumango naman siya. Tinulungan niyang magbihis si Kate pagkatapos ay nagdrawing na nga ito. Kayo ng daddy mo? Tumango ito at ipinagpatuloy ang ginagawa. Nang matapos ito, gandang-ganda si Jasmine sa ginawa ng kanyang alaga. Yun nga lang, ikinagulat niyang naging sagot ni Kate sa naging tanong niya. Galit ka ba sa mami mo? Opo, dahil iniwan niya kami ng daddy ko. Kaya bakit hindi ako magagalit sa kanya? Hindi ito tulad ng iba na kahit anong paliwanag. Gusto pa rin makasama ang magulang na nang iwan sa kanila. Kaya sa sobrang saya ni Jasmine, niyakap niya ang bata na niyakap rin siya pabalik. Daddy, look! Dinrawing po kita and me. Pinakita ni Kate ang drawing sa kanyang daddy. Pero nakita ni Jasmine na tila ba walang pakailam ang ama sa gawa ng anak nito. Mamaya mo na lang ipakita. Sabi niya kay Kate nang makalapit dito. Tumango naman ito. Pagsapit ng hapunan, pansin ni Jasmine na busy pa rin ang kanyang Sir Dylan. Abala pa rin kasi ito sa pakikipag-usap sa cellphone. Parang business matters. Nawalan tuloy ng gana ang anak nito na kumain. Kaya nang silang dalawa na lang ang naiwan, doon na siya nagsalita. Kaya siguro kayo iniwan ng asawa niyo, no? Kasi ganyan kayo, sir. At sino ka para sabihin sa akin yan? Yaya po ng anak niyo. Alam mo naman palang yaya ka lang. So stop talking me like that. Pero nagulat na lang si Dylan nang umayo siya ng tayo at nagkunwaring parang walang nangyari. Joke lang, sir. Kayo naman, pinapatawa ko lang kayo kasi masyado kayong seryoso. Tingnan nyo rin kasi yung drawing ni Kate. Maganda, promise. Naiwan tuloy si Dylan na napapahilot sa kanyang sentido. Nanakit talaga ang ulo niya dahil sa babaeng yun. Sobrang ingay. Lumipas ang mga araw at walang pagbabago sa yaya ng anak niya. Maingay pa rin. Kulang na nga lang magtakip ng tenga si Dylan kada uuwi. Maging ang anak niya kasi, hindi naman ganun kaingay dati. Ngayon ay sobrang daldal na. Dahil siguro sa yaya nito kaya nahawa na ang bata. Daddy! Pagpasok ng mansyon, naabutan ni Dylan na naghahabulan ng dalawa. May icing sa kamay ng babae habang hinahabol ang anak niya. Todo takbo naman si Kate hanggang sa nagtago ito sa likuran niya. Daddy, protect me! Sigaw ng bata habang nagtatago sa kanyang yaya Jasmine. Stop it, Jasmine! Utos niya sa babae. Ngunit imbis na tumigil, siya naman ang pinahira nito pero kaunti lamang. Hala, yaya! Pangaasar dito ng anak niya. Tsaka ito tumakbo kasama ang babae.
siya ang naiwan sa living room. Upang makapagbihis, nagtungo na muna si Dylan sa kanyang silid. Pagbaba niya, kumakain ng cupcake ang anak niya at ang yaya nito. Inaral daw ng dalawang paggawa nun. Daddy, tikman niyo po to. Lumapit siya at kinuha ang cupcake na gawa ng bata at ng yaya nito. Masarap po ba, Daddy? Na-excite nitong tanong. Yes, baby, masarap. Simple niyang sagot. Pagtingin niya sa yaya ni Kate, nakangiti lang ito pero pinanatili niyang seryoso ang mukha niya. Kuha pa po ako. Sila tuloy dalawa ng yaya nito ang naiwan. Sorry sir, kung pinahiran ko kayo. Paghingi nito ng paumanhin, hindi niya ito pinansin at tumayo na. Ngunit natigilan siya sa sunod na sinabi ng babae. Pero sir, curious lang ako eh. Bakit kayo single dad? Gwapo naman kayo. Mayaman, pero bakit kayo iniwan ng mami ni Kate? Humarap si Dylan kay Jasmine na tila ba nag-iisip talaga. Dahil karamihan sa inyo, pera lang ang habol sa mayayaman. Inis nitong sagot bago siya iniwan sa sala. Naiwan naman si Jasmine na tumatak sa kanyang isip ang sinabi ng kanyang amo. Kung gano'n, pinirahan lang ito ng mami ni Kate, kaya ba ganoon ang ugali nito? Pagdating niya sa kusina, masayang nagkukwentuhan ng mag-ama. Bukas ay linggo na kaya lalabas daw ang mag-ama. Isasama po natin daddy si Yaya ha? Tanong ni Kate sa daddy nito na parang hindi nagustuhan ng sinabi ng anak. We can go na tayo lang. Suggestion nito sa anak. Siguro nagsasawa na ito sa kanyang kaingayan. No po daddy, kasama si Yaya Jasmine. You're always quiet kasi mas enjoy ko kapag nandoon si Yaya. Gustong matawa ni Jasmine sa sinabi ng kanyang alaga. Pero nagpigil siya. Fine, sumusuko nitong sabi. Pagsapit ng hapunan, kasama siya ng mag-ama na kumain. Ayaw kasi ni Kate na hindi siya kasama. Wala namang magawa ang daddy nito. Pinagbibigyan kasi nito ang anak palagi. Matapos kumain, tutulong na sana si Jasmine sa pagliligpit nang bigla siyang hawakan ni Kate. Oo nga pala, hindi yun kasama sa trabaho dahil kay Kate lamang dapat siya nakafocus. Yaya, may boyfriend ka po ba? Tanong ni Kate kay Jasmine habang binibihisan niya ang bata. Wala baby. Ngiti-ngiti naman ang bata sa naging sagot niya. Bakit baby? Nating Yaya. Can I come in? Narinig nila ang boses ng daddy nito sa pinto. Yes daddy. Masiglang sagot ni Kate. Pumasok nga ang kanyang Sir Dylan. Ang atensyon nito nakatuon lang kay Kate. Pwede mo na kaming iwan. Utos nito sa kanya. Aalis na sana si Jasmine pero may sinabi si Kate. Change your clothes po Yaya, then tabi po tayong mag-sleep. Ngumiti siya sa bata at lumabas na ng silid. Pagbaba ni Jasmine ng hagdanan, sumalubong sa kanya ang isa sa mga katulong na alam niyang kinaiinggitan siya. Paano niya nalaman? Palagi ba namang masama ang tingin nito sa kanya? Kabago-bago mo pa lang dito pero pansin ko na ang mga galawan mo. Anong galawan ang pinagsasasabi mo? Inis niyang sagot dito. Ginagamit mo si Kate para ano? Para ikaw ang maging mami niya? Gigil nitong sabi. Natawa na lang si Jasmine at nilagpasan na si Riza. Ngunit hinila nito ang buhok niya. Ano ba? Bitiwan mo nga ang buhok ko? Ngunit mas lalo nito yung hinila. Malandi kang babae ka. Papansin ka kay sir. Stop hurting my Yaya. Napatingin sila ni Riza sa mag-amang pababa ng hagdan. Nabitiwan na nito ang buhok niya. Bakas ang takot sa mukha nito. Anong nangyayari dito? Yang babaeng yan sir. Crush yata kayo. Gustong maging mami ni Kate pero hindi naman nag-apply. Nagtatrabaho lang ako eh. Akmang siya naman sana ang sasabunot sa babae pero sumigaw na si Dylan. Enough! Is it true Riza? Tanong nito sa maid na matagal na rin doon. Nang hindi ito makasagot, natawa na lang si Jasmine. Lumapit sa kanya si Kate at yumakap. Pangit ka po at ang ugali mo, kaya hindi ka magugustuhan ng daddy ko. Mataray na sabi dito ng batang si Kate. Napa-walk out tuloy ang babae. Pagtingin ni Jasmine kay Manang Lukring, natatawa na lang ito habang ang amo nila napapahilot sa sintido. Yung Risa na nga mismo ang umalis sa mansyon dahil hiyang-hiya ito sa ginawa nito. Pero kahapon, natuloy ang pagmumol nila. At totoo ang sinabi ni Kate na mas enjoy kung kasama siya
Dahil tahimik talaga ang daddy nito. Basta bibili lang kung anong gusto ng anak. Kaya kung hindi siguro siya kasama, hindi mag-e-enjoy ang bata. Kaya nga may goal siya, yung mahawahan ng positivity ang amo niyang masungit. Kawawa naman kasi ang mga nasusungitan nito. Iha, ano ka mo? Papahatid kayo ni Kate sa kumpanya ni Sir? Tanong kay Jasmine ni Manang Lukring. Nagpaluto kasi siya kay Manang ng tanghalian. Dadalhan lang naman nila ng lunch ang ama ng alaga. Yun kasi ang gusto ni Kate, ang puntahan ng daddy nito at surprise daw. Kada kasi niyayaya nito ang mga dati daw na maid. Ayaw pero siya'y payag. Pagbigyan naman ng bata dahil minsan lang naman. Opo Manang, wag po kayong mag-alala at ako ang bahala. Napakamot sa ulo nito ang matanda habang si Jasmine ay nakangiti lang. Matapos lutuin ang lunch para sa amo nila, kumain na muna sila ni Kate at saka dinala nila ang lunch para sa daddy nito. Mangustin! Tawag ng batang si Kate sa driver. Bakit iha? Tanong nito sabay lapit. Hatid niyo po kami ni Yaya Jasmine kay daddy, magdadala po kami ng food. Na-e-excite na sabi ng bata. Baka mapagalitan tayo ng daddy mo niyan. Agad na sumali si Jasmine sa usapan. Minsan lang naman Manong, tsaka anak naman niyang may gusto. Napakamot sa ulo ang driver, tsaka nito binuksan ang pinto ng sasakyan. Pumasok na sila ni Kate sa loob ng sasakyan. Tuwang-tuwa si Kate nang makababa sila ng sasakyan. Nauna pa itong maglakad sa kanya. Sinabihan niya naman si Manong Gustin na hintayin sila. Nandito ang anak ng CEO. Narinig agad ni Jasmine ang bulungan ng mga empleyado. Nag-elevator sila ni Kate. Hawak-hawak niyang bata sa kabilang kamay habang naglalakad sila. May babae naman silang kasama na nagturo kung nasaan ang opisina ng boss nito. Dito na po ma'am. Kumatok na muna si Kate bago binuksan ni Jasmine ang pinto. Nang makapasok sila doon, kitang-kita ni Jasmine ang Sir Dylan niya na napapahilot sa sintido. Mga walang... Hindi natapos ng Sir Dylan niyang sasabihin nang makita silang dalawa ng bata na pumasok. Ano ginagawa niyo dito? Daddy, galit ka po ba? Nalulungkot na tanong ni Kate sa daddy nito. Mabilis na kumalma ang kanyang amo. No baby, but why are you here? Lumapit na dito ang anak habang si Jasmine pinapanood lang ang dalawa. We bring you lunch po daddy. Tumingin ito sa kanya. Nadala ang sinasabing lunch. But daddy can order. Hindi po yun healthy. Tsaka minsan lang po akong mag-visit kasi sabi niyo po bawal ang child dito. Don't be mad kay Yaya po ha. Pinilit ko lang po siya. Masamang tiningnan si Jasmine ng kanyang Sir Dylan na kalong ang anak. Kumain na ba kayo? Tumango ang bata na pinapalapit na siya. Nilapag ni Jasmine ang dala sa mesa ng Sir Dylan niya na seryoso lang ang tingin. Huwag kayong mag-alala sir. Si Manang Lukring ang nagluto niyang kaldereta. Ako kasi hindi ako marunong magluto. Baka kapag ako hindi ko tinatanong. Masungit nitong sabi. Pagtingin ni Jasmine kay Kate, tumatawa lang ito. Upang hindi maabala ang daddy nito sa pagkain, niyaya niya ang bata na maupo sila sa sofa. Daddy, wala pong boyfriend si Yaya. Muntik nang mabulunan ng kanyang Sir Dylan sa sinabi ng anak nito. Daddy, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Kate. Tumango naman ang ama nito pero halatang inis talaga sa kanya. Daddy kasi diba, I think you're masungit kasi wala ka pong girlfriend. Kaya I think po pag may girlfriend ka na, hindi ka na masungit. Jasmine, anong tinuturo mo sa anak ko? Inis na tanong ng kanyang Sir Dylan. Napaturo tuloy siya sa sarili. Sir? Ako? Kunwaring hindi siya makapaniwala. Who else? Daddy, hindi naman po ko tinuturuan ni Yaya eh. Yun po napapanood ko sa movie. The guy is masungit kasi wala siyang girlfriend. Then a woman came. Then they live happily ever after. May papikit-pikit pa habang nagkukwento. Habang ang daddy nito, hindi alam ang isasagot. Umuwi na kayo, Jasmine. Utos ng kanyang Sir Dylan nang matapos kumain. Ito na rin ang nag-ayos at inabot na lang sa kanya. Sige sir, uwi na po kami. Paalam niya rito. Habang si Kate, nakaupo pa rin sa sofa. Lalapitan niya na sana ang anak nito.
Pero natigil si Jasmine sa sinabi ng kanyang amo. Pwede bang bawas-bawasan mo ang kadaldalan mo? Nahawangan ako. Hindi siya ganyan kadaldal dati. Humarap na natatawa si Jasmine. There's nothing funny, Jasmine. I'm serious. Sir, alam nyo dapat tumatawa rin kayo no? At hindi puro pagsusungit. Maaga kayong tatanda niyan. Sabay talikod niya at inaya na ang anak nitong umalis doon. That woman, inis na sabi ni Dylan habang nakatingin sa pinto na nilabasan ng Jasmine na iyon at ng anak niya. Ang laki ng problema nito sa pagiging masungit niya. Sa bagay, inis na inis rin naman siya sa kaingayan nito. Kundi nga lang malulungkot ang anak niya, tatanggalin niya ang babae. Lumipas ang isang buwan, okay naman ang lahat para kay Jasmine. Yun nga lang ang pinoproblema niya, parang nagkaka-crush na ata siya sa amo niyang masungit. Paano ba naman? Napakagwapo nito sa paningin niya at parang natutuwa siya na sinusungitan siya nito. Kahit noong una, inis na inis siya. Hindi pa nga siya sumakses sa goal niya na matanggal ang kasungitan nito. Tapos, siya naman ang nahulog. Hindi mo pwedeng maging crush ang sir mo. May pailing-iling pa si Jasmine. Yaya, are you talking to yourself? Akala niya sa isip niya lang yun sinasabi, pero nasabi niya na pala talaga at narinig pa ni Kate. Hindi baby, you're talking po Tapos, dalawa lang po tayo dito. And who's your crush po? Si daddy po ba, Yaya? Crush mo na po yung daddy ko, Yaya. Napatayo pa ito sa kama na sobrang excited. Baby, your voice. Baka marinig ka ng... So, ayaw niyo pong marinig ni daddy? Yaya, crush mo si daddy. Tuwang-tuwa ito habang inaasar siya sa ama nito. Napakamot si Jasmine sa kanyang ulo. Secret lang natin, baby ha? Tumangutango naman ito. Maya-maya, pumasok ang Sir Dylan niya sa loob ng kwarto. Daddy! Tumakbo si Kate papunta dito. Yumakap sa ama habang ngiting-ngiti na nakatingin sa kanya. Lalabas muna ako, baby. Okay po. Iniwan niyang mag-ama sa loob ng silid. Nang makalabas, nasampal ni Jasmine ang kanyang sarili. Talaga, Daddy? You're not working for the whole week? Masayang tanong ng anak ni Dylan sa kanya. Nang tumango siya, puno ng saya siyang niyakap ni Kate. Tuwang-tuwa ang anak niya. It's been a while kasi since nagbakasyon siya sa trabaho. What do you want to do for the whole week? Nag-isip ang anak niya, kaya naghintay lang si Dylan ng isasagot nito. Banding po tayo, Daddy, kahit dito lang po sa house. Sabay na silang bumaba ni Kate para sa dinner. Nakita ni Dylan na tumulong ang yaya ng anak niya na si Jasmine sa paghahain ng pagkain. At gaya ng nakasanayan, kasabay nila itong kumain. Yaya, vacation po si Daddy sa work, dito lang siya with us. Sabi ng anak niya sa kanyang yaya. Mabuti naman sir, napag-isip-isip niyo yan. Akala ko kasi work-work lang ang alam niyo at mas mahal niyo yun kaysa sa... I don't need your opinion. Pinutol na ito ni Dylan dahil tuloy-tuloy na naman ang kadaldalan. Inirapan naman siya ng babae at ang anak niya tumawa lamang. Magkasundo talaga ang dalawa. Sabay pang ang natapos ang dalawa kaya naiwan siya sa dining. Sir, napatingin si Dylan kay Manang Lukring. Mukhang may gusto itong sabihin. Close na close si Kate kay Jasmine, sir. Sa lahat ay kay Jasmine siya pinaka naging close. Kayo ba? Hindi kailangan ni Kate ng magiging mami Manang. I can provide for my daughter. Sabi na agad ni Dylan dahil alam niya kung saan mapupunta ang kanilang usapan. At hindi ako magkakagusto sa maingay na babaeng yun. Pinuntahan ni Dylan ang anak niya, si Jasmine sa sala. Masayang nagkukwentuhan ng dalawa at ewan niya ba kung bakit pero tumagal ang tingin niya kay Jasmine na parang ito lang ang kanyang nakikita. Sunod-sunod tuloy siyang napailing. Hindi siya pwedeng magkagusto sa maingay na yaya ng anak niya. Kaya nang gabing yon, nang wala na ang anak niya at si Jasmine sa sala, naisipang mag-inom ni Dylan. Nang matagal-tagal niya ring hindi nagawa dahil nag-focus siya sa trabaho at sa anak niya. Wala kang kwenta, Katrina. Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang lahat at sa pamilya mo, iniwan mo ko ang anak natin para sumama sa lalaking yun. Lasing na si Dylan kaya kung ano-anong sinasabi. Si Jasmine naman, bumaba dahil nakalimutan niya palang magdala ng tubig sa kwarto ni Kate at nauuhaw siya. Kaya naman bumaba siya para uminom.
Nang makita niya ang kanyang Sir Dylan na kung ano-ano ang sinasabi habang lasing. Pinagsisisihan ko na minahal kita. Dagdag pa nito sa kanyang sinabi. Hindi napigilan ni Jasmine ang sarili. Lumapit siya at kinuha sa lalaki ang hawak nitong baso na may lamang alak. Tama na sir. Nandito na ang maingay. Natatawa nitong sabi. Oo na sir, maingay na. Sabi niya habang ito'y inaalalayan dahil pupunta na ito sa silid nito. My daughter likes you. Natatawa nitong sabi. Ayos pala kapag nalalasing ito. Nawawala ang pagiging masungit. Oh, dito na kayo sir ha. Lalabas na ako. Baka ano pang magawa niyo sa akin eh. Inihiga niya ito sa kama. Lalabas na nga sana ng silid si Jasmine nang marinig niya ang sunod na sinabi ng lalaki. You're beautiful, Jasmine. Hindi agad siya nakalingon. Saglit siyang natigilan bago tahimik na lumabas ng silid. Paglabas, napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Pagkatapos nilang mag-almusal, aalis na sana si Jasmine sa hapag pero natigilan siya sa sinabi ng kanyang Sir Dylan. Did I do something last night or may nasabi ba ako? Wala sir, sige puntahan ko na ang anak nyo. Tsaka niya dali-daling iniwan ng amo. Napahawak naman si Dylan sa kanyang noo. Ang naaalala niya lang kasi talaga ay nag-inom siya. Tapos si Jasmine ang tumulong sa kanya na makarating sa kanyang silid pero hindi niya na maalala kung may nagawa ba siya o nasabi. Hindi naman siya umamin sa babae. Pinabihisan na ni Dylan si Kate kay Jasmine dahil aalis sila. Sa park niya dadalhin ng anak at doon sila magpipiknik. Matagal na itong nagyayaya doon pero dahil hindi siya fan ng mga ganoon, ngayon niya lang mapagbibigyan ng anak niya. Talaga po daddy? Sa park tayo pupunta tapos picnic po? Halata ang sobrang kasiyahan sa boses nito. Nang tumango siya, nagtatatalo ng bata. Kita niya naman na masaya rin si Jasmine na makitang masaya ang alaga. Ngunit nang magtama ang tingin ng dalawa, siya ang mabilis na nag-iwas ng tingin. Habang papunta sila sa nasabing park, hindi alam ni Jasmine kung siya ba ang tinitignan ng kanyang Sir Dylan o ang anak nito. Tapos kapag napapansin niya, bumabalik ang focus nito sa pagmamaneho. Oo, eto ang kanilang driver. Si Mang Gustin kasi ay pinag-day off nito. Pagdating sa park, ang Sir Dylan niyang nagdala ng mga gamit. Habang sila ng anak nito, nakasunod lang sa lalaki. Ito ang naglatag ng picnic mat na siyang uupuan nila at paglalagyan ng dala nilang mga pagkain. Daddy, let's play po. Habulin niyo po ko ni Yaya. Biglang tumakbo si Kate. Napailing ang ama nito habang siya naman ay game agad. Tara na sir, banding niyo to ng anak mo. Sigaw niya sa Sir Dylan niya na sumunod naman. Hinabol nga silang dalawa ni Kate. Natawa ng tawa dahil hindi nila ito mahabol. Kahit naman sa garden lang sila, hirap talaga siya dahil sa sobrang bilis ng bata. Hanggang sa... Yaya! Napasigaw si Kate nang madapa siya. Pero tinulungan si Jasmine ng kanyang Sir Dylan. Okay lang ako sir. Nahihiya niyang sabi sa lalaki habang hindi makatingin dito. Baby, saway nito sa anak. Sorry daddy. Lumapit si Kate at tumigil sa kakatakbo. Pag-upo nila sa picnic mat, kaagad siyang kinamusta ng kanyang Sir Dylan. May sugat ka ba? May pag-aalalang tanong nito. Hindi naman iyon kita dahil naka-uniform siya. Habang kumakain sila, ramdam ni Jasmine na pinapanood siya ng sir niya. Amos mo naman pong kumain yaya eh. Daddy, punasan mo po, hindi ko po kasi abot eh. Sabi ni Kate sa daddy nito. Kumilos naman ang ama nito. Pinunasan nga nito ang dumi sa gilid ng kanyang labi, gawa ng ketchup. Thank you sir. Daddy, I want ice cream po. Sabi ni Kate nang matapos na silang mananghalian. Akmang tatayo na siya para bumili pero mabilis na kumilos ang kanyang Sir Dylan. Ako na ang bibili. Bantayin mo na lang ang bata. Naglakad ito papunta sa nagtitinda ng ice cream. Nanatili naman ang tingin ni Jasmine sa kanyang amo. Nang bigla siyang mapabalik sa wisyo dahil kay Kate. Yaya, I think crush ka din po ni Daddy. I see it the way he looks at you po. Baby, hindi. Pero napapatakip lang sa bibig ang kanyang alaga.
Crush mo na po si Daddy, then crush ka po niya. May care po siya sa'yo, then siya po ang nag-buy ng ice cream. Kinabahan si Jasmine nang tumayo si Kate para lapitan ng daddy nito. Kinuha nito ang ice cream sa daddy nito, kaya paglapit ng Sir Dylan niya, ang ice cream niya na lang ang daladala nito. Nahihiya niya iyong kinuha. Thank you po, sir. Aroy! Sabay silang napatingin sa anak nito. Siya ang mabilis na nag-iwas ng tingin. Nang may tumawag sa kanyang amo, lumayo muna ito at sinagot ang tawag. Sila ni Kate ang naiwan. Baby, di ba sabi ko secret lang natin? Sabi ni Jasmine kay Kate sa mahinang boses. But I can't help it po, yaya eh. Bagay po kayo ng daddy ko. Pagbalik ng Sir Dylan niya, sinabi nito na about daw sa company. Pero tuloy pa rin ang 1 week nitong vacation. Ilang oras pang tinagal nila sa park at nang padilim na, tsaka sila umuwi. Buhat-buhat ng sir niya ang anak nito. Pero nauna na nitong dalhin ang mga gamit sa sasakyan. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, hiniga nito sa lap niya ang bata. Akala ni Jasmine, dederecho ng Sir Dylan niya sa unahan para mag-drive. Pero nagulat siya sa sinabi nito. I just want to say thank you for coming into our life. Akala niya ngayon na, pero may pahabol pa pala. Huwag kang aalis, Jasmine. Daddy, bakit mo po pinapanood si Yaya matulog? I will wake her up na nga. Akmang gigisingin ng anak niyang natutulog na si Jasmine, pero pinigilan ito ni Dylan. Hayaan mo siyang matulog, anak. Tsaka niya inaya ang anak na bumaba na. Siya na ang mag-aasikaso dito para hayaan mo na si Jasmine na makapagpahinga. Alam niya kasing pagod ito. Si Jasmine, iho, bakit si Kate lang ang kasama mong bumaba? Tanong ni Manang Lukring na nakapaghanda na ng almusal. Natutulog pa, Manang. Sagot ni Dylan. Pinaupo na ang anak para makakain. Iho, hindi ba't ayaw na ayaw mo na natutulog pa kahit oras na ng trabaho? Si Manang Lukring na tila may ibang ibig sabihin. Crush na po siguro ni Daddy si Yaya. No, mommy, cause she will be my mommy. Napapapalakpak pa si Kate sa sobrang saya. Baby? Saway ni Dylan sa anak pero nakangiti lang ito. Masayang kumain ng agahan. Patapos na kumain ng mag-ama nang magising si Jasmine. Baby, bakit hindi mo ko ginising? Tanong ni Jasmine sa alaga. Sabi po ni Daddy, wag daw po Gigisingin po sana kita kaso ayaw naman niya. Tumingin si Jasmine sa kanyang Sir Dylan. Tiningnan din siya pero mabilis na nag-iwas ng tingin. Para kasing matutunaw siya sa tingin nito. Kumain ka na, sabi nito. Walang pag-aatubili siyang sumunod. Habang kumakain si Jasmine, pinapanood siya ng mag-ama. Hiyang-hiya tuloy siya. Pati kay Manang Lukring nang ngiti-ngiti. Para bang masaya ito sa nakikita. Pagsapit ng lunch, nagpa-deliver ang kanyang Sir Dylan. Gusto kasi ni Kate ng Jollibee. At dahil may ginagawa ang ibang maid, siya nang nagpresenta na kukuha sa labas. Lumabas siya at nagtungo sa may gate. Ito na po, ma'am. Ang ganda niyo naman po, ma'am. Sabi ng driver. Thank you, kuya. Nahihiya niyang sabi dito habang may ngiti sa labi. Sabay abot sa kanya ng paper bag. Ngunit nagulat na lang si Jasmine nang biglang sumulpot ang sir niya. Kinuha nito sa kanyang paper bag habang masama ang tingin nito sa delivery rider. Sir, ako nang magdadala niyan. Sabi ni Jasmine habang habol ito. Nang nasa tapat na sila ng pinto, bigla itong tumigil at humarap sa kanya. Do you like him? Ha? Anong like, sir? Ngayon ko nga lang yun nakita. But you smiled at him nang sinabi niya na maganda ka. Anong problema niyo? Ngiti lang yun. Ano, tingin niyo sa ngiti kong yun gusto ko na siya? Na inaakit ko ganun? Iba naman pala kayong mag-isip? Ang sa akin lang. Inunahan niya ito na pumasok ng mansyon. Jasmine. Pero tuloy-tuloy lang siya. Tahimik si Jasmine sa loob ng kusina. Pinipigilan ng pagtulo ng kanyang luha. Okay na ito kahapon, mabait na. Hindi na masungit, pero parang bumalik na naman sa dati. Naiirita siya kasi kahit ganon, gusto niya pa rin ito kahit masama ang ugali. Nakakainis, hindi ko na siya crush. Marami pa namang ibang lalaki. Nakakairita, ang sungit-sungit. Tapos sasabihin niya wag akong aalis. Sinong magtatagal sa ugali niyang yun? Ngunit nagulat na lang si Jasmine dahil sa pagharap niya, nasa harapan niya ng kanyang Sir Dylan. Crush mo ko?
Hindi makapaniwala nitong tanong. Bago siya makasagot, nagulat na lang si Jasmine nang bigla siyang yakapin ng kanyang Sir Dylan. I'm sorry. I was just jealous. I like you, Jasmine. Kaya ayokong umalis ka sa buhay namin ng anak ko. Hey! Wala kasi siyang masabi matapos siya nitong yakapin. Sir, please, huwag niyo kong pagtripan. Nakakairita yon. Baka kasi iba ang trip niyo ngayon. Kahapon, paswitan ng care. Ngayon naman joker. Kaya please, huwag kayong... Bago pa niya matuloy ang sasabihin, nagulat na lang si Jasmine nang lumapat ang labi nito sa kanyang labi kaya napapikit siya. Shit, I'm sorry. Ang ingay mo kasi. Sabi nito nang hindi siya makapagsalita matapos nitong hagkan. Ngunit nagulat na lang ito nang siya naman ang humalik dito. Ang sarap mong humalik, sir. Pero ligawan mo muna ako bago ko maging girlfriend. Kahit crush kita. Maghirap ka muna, no? Tsaka niya ito iniwan sa kusina habang ang puso niya walang tigil sa mabilis na pagtibok. Wala pang isang oras. May binigay agad na bulaklak kay Jasmine si Dylan. Oo, Dylan na lang. Total, nililigawan na siya nito. Daddy, bakit ka po nagbigay ng flowers kay Yaya? Masayang tanong ni Kate. Because I'm courting your soon-to-be mommy. Talaga po, Daddy? Hindi maitago ang excitement sa boses nito at napatalon pa ang bata. Mommy? At mommy na nga ang tawag nito sa kanya. Oo, baby. Crush na crush daw ako ng daddy mo eh. Dinaan niya pa iyon sa tawa. Pagtingin ni Jasmine kay Manang Lokring, nakangiti lang din ito. Hanggang sa sumapit ang gabi, hindi makapaniwala si Jasmine na alam na ni Dylan ang nararamdaman niya. At nalaman din niya na may feelings rin palang lalaki sa kanya. Mukhang nahulog ito sa kanyang kaingayan, habang siya naman nahulog dito sa kasungitan. Nakakahulog naman talaga ang ganda niya. She really likes you. Napaharap si Jasmine nang marinig ang boses ni Dylan. Siyempre naman, ikaw nga nagustuhan mo. Si Kate pa kaya? Mas nauna siya sa'yo. Daldal mo talaga? Natatawa nitong sabi. Siyempre, tingnan mo nga. Nawala ang kasungitan mo dahil sa akin. Ngunit imbis na mainis sa sinabi at uminit ang ulo, niyakap siya ng lalaki. Yakap na ramdam niyang totoo ang nararamdaman nito sa kanya. Let's talk outside. Baka magising. Inaya ni Dylan si Jasmine at hawak-hawak nito ang kamay niya nang lumabas sila ng silid. Bumaba sila sa living room. Huwag mong sabihin na magiinom ka na naman. Ikukwento ko lang sa iyo ang dapat mong malaman. Since nililigawan na kita, and I don't want to hide it anymore from you. Sino? Si Katrina? You heard it? Siyempre may tenga ako. Sige, ikwento mo na. Hindi kita sasagutin dyan. Nagkakilala kami ni Katrina sa company ni Daddy. Bago siyang empleyado at ako ang susunod na CEO. Ayaw ng Daddy ko sa kanya. Pero wala siyang nagawa hanggang sa nawala na siya. Dahil si Katrina ang gusto ko. I married her. Binigay ko lahat sa kanya, pati sa kanyang pamilya. Pero bigla na lang siyang nagbago nang ipinanganak niya si Kate. Hanggang sa nalaman kong nagkikita pala sila ng ex niya. Then one day, umuwi ako na wala siya at iniwan niyang annulment papers na may pirma niya na. Hindi agad nakapag-react si Jasmine. Natahimik siya. Hindi niya lubos sa kalain na ganoon ang ginawa ng dati nitong asawa. Sino yung lalaki? Mas mayaman ba? Mas gwapo sa'yo? Her first love. Kaya alam kong ginamit niya lang ako. Dahil kasabay ng pag-alis niya, dala niya ang ilang milyong pera ko. Doon ako nakakasigurado na hindi mayaman ang lalaking yun. That's when I took my revenge. Binawi ko lahat ng binigay ko sa pamilya niya. Dahil alam na pala nilang iiwan ako ni Katrina at ang anak namin. Hindi na malaya ni Jasmine na naluha na pala siya. Hey, bakit ka umiiyak? May pag-aalalang tanong ni Dylan. Pinunasan nito ang mga luhang tumulo. Grabe naman pala talaga ang babaeng yun. Kaya ka pala naging ganyan. Pinirahan ka lang pala. But she doesn't matter to me anymore. Matagal na pati ang pamilya niya. Ewan ko na kung anong nangyari sa kanila. Walang ibang importante sa akin kundi kayo ni Kate. Paliwanag nito sa kanya habang nangungusap ang mga mata. Hindi ka naman tutulad sa kanya, di ba? Tanong ni Dylan kay Jasmine habang hinahaplos ang isa niyang pisngi. Umiling siya bilang tugon. Hindi dahil sa mayaman ka, kundi malapit na kayo sa puso ko at hindi ko na rin kayang mawala kayo sa buhay ko.
Sa sinabing yon, mahigpit siya nitong niyakap na para bang ayaw siyang pakawalan. Kaya nagbiro na si Jasmine. I'm sorry baby. Nang mapansin nito ang ginawang pagkakayakap, anong baby ka dyan? Hindi naman ako bata. Tsaka si Kate lang ang baby ko. Ngayon 2 na kaming baby mo. Sabi nito habang nakatingin lang sa mga mata niya. Daddy, bakit mo po kinuha si Mommy? Tabi po kaming matutulog, di ba? Napatingin sila kay Kate na bumaba na pala. Natawa si Jasmine. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at umalis sa tabi ni Dylan. We can sleep together. Suggestion nito sa anak. Okay po ba kay Mommy? Kasi po, di ba, nanliligaw ka pa lang po Daddy? Pwede na po ba yun? Tumingin si Jasmine kay Dylan na halatang barado sa anak. Good night. Pangaasar niya sa lalaki bago lumapit kay Kate at sabay nilang tinungo ang kwarto ng bata. Nang sumunod na mga araw, nagpatuloy ang panliligaw ni Dylan kay Jasmine hanggang sa okay na siya sa 1 linggong panliligaw nito na nakita niya talaga ang sensibilidad ng lalaki na tunay ang nararamdaman nito sa kanya. Talaga? Girlfriend na kita? Hindi makapaniwala nitong sabi. Binuhat siya nito sa sobrang kasiyahan. Ibinabalang siya nang sumigaw siya. Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya. Kulang na lang, umiyak ito sa sobrang kasiyahan. O tama na, baka maiyak ka pa. Pangaasar niya dito. Niyakap ni Dylan si Jasmine. Gumanti naman siya ng yakap. Maya-maya pa, tinawag na ni Dylan at Jasmine si Manang Lukring at si Kate. Nakahanda na daw ang agahan kaya kakain na sila. Masaya nilang ibinalita sa 2 na sila na. Ikinatuwa naman iyon ni Kate at ng matanda. Masaya na silang kumakain ng lunch nang pumasok si Mang Gustin. Mang Gustin, kain po. Inaya ito ni Jasmine, ngunit tumanggi ang matanda. Sir, may tao pong nagsisisigaw sa labas. Sino? Takang tanong ni Dylan. Bumalik muli ang mukha nito sa pagiging seryoso. Si Ma'am Katrina po. Halos magkanda utal-utal nitong sabi. What? Galit nitong tanong kaya napatayo na rin siya. Si Mommy? Tanong naman ni Kate. Kilala kasi nito ang ina dahil naikwento na ito dito. Ako na. Sabi ni Dylan kay Jasmine, ngunit hindi siya pumayag na ito lang ang lalabas. Si Kate ay iniwan nila sa loob ng mansyon. Dylan, honey, I'm sorry. I'm so sorry sa pag-iwan ko sa inyo ng anak natin. But now I'm back. Kaya pa nating ayusin, right? Alam ko naman na mahal mo ko. Hindi mo pinirmahan ng annulment papers, di ba? Tumaas agad ang isang kilay ni Jasmine sa narinig niya. Sorry? Sorry sa pag-iwan sa asawa at anak mo? Para sumama sa lalaki mo habang dalang malaking pera ng asawa mo? Sorry ha? Tapos sasabihin mo pa na magkakaayos pa kayong dalawa? Nananaginip ka ba? Gigil na sabi ni Jasmine. Ang tagal mong nawala. 6 na taon. Tapos babalik ka dito at hihingi ng sorry? Anong akala mo kay Dylan? Mauuto mo? Sino ka ba? Inis naman itong sabi. Dylan, sino siya? Kay Dylan mismo ito nagtanong. My girlfriend and soon-to-be wife. Proud na sabi ni Dylan sa dating asawa. Kaya ngumiti si Jasmine na mas lalong ikinainis ng babae. Ngunit hindi ito makapasok sa loob ng gate. Dylan, tell me she's lying. Honey, please tell me. Paawa effect na naman ito. She's not Katrina. And sooner and later, magpapakasal na kami. Our annulment is already processed. Kaya hindi na kita asawa. May pirma mo yun, di ba? Kaya mabuti pa umalis ka na dito. Utos nito sa dating asawa. Ngunit ayaw talagang sumunod ni Katrina. Kate! Anak! Kate! Baby ko! Sigaw pa nito. Mommy! Buong akala ni Katrina, dito lalapit si Kate. Kaya mabilis na nawala ang ngiti sa labi ng babae nang kay Jasmine lumapit ang bata at yumakap. Mas lalo niya tuloy inasar ito. Mommy? I'm your mommy, baby. Sorry for leaving you but I'm back now. Sabi ni Katrina. Pero napangiti na lang si Jasmine sa sinabi ng bata. No, you're not my mommy. Ang mommy, hindi iniiwan ng anak niya. Iniwan niyo po ko. Kaya si daddy, kumukuha po ng yaya na mag-aalaga sa akin. Kaya po naging masungit si daddy because of you. Kaya po ako nagkaroon ng mommy Jasmine at siya po ang mommy ko. Kasi kahit hindi niya ako tunay na anak,
Mahal niya po ako. Pinigilan ni Jasmine ang sarili na maiyak sa sinabi ni Kate. But baby, mali ang desisyon ni Mami noon. I love you. Leave us na po. Hayaan niyo na po kaming maging masaya. Especially Daddy po because he was so hurt sa ginawa mo po. Leave na po ulit, Mami. Balik na po kayo sa kanya. Nakayakap pa rin si Kate sa kanya. Sinabi naman ni Dylan na tumalikod na sila. At yun nga ang ginawa nila ni Kate. Narinig pa ni Jasmine ang pagsigaw ni Katrina. Ngunit hindi na nila iyon pinansin. Hanggang sa may tinawagan na si Dylan. Sinong tinatawagan mo? Pulis, para madala ang babaeng yun at hindi na bumalik pa. Mami, hindi mo naman po kami iwan ni Daddy, di ba? Napatingin si Jasmine kay Kate. Nangungusap ang mga mata nito. Pumantay siya sa bata at pinaliwanagan ito. Hindi ko kayo iiwan ng daddy mo. Mahal ko kayo. Sabay yakap kay Kate. Matapos yakapin ng batang itinuturing niya ng anak, tumingin siya kay Dylan na kahit bago pa lang silang mag-boyfriend-girlfriend, parang gusto niya na itong pakasalan para wala nang maging habol pa ang babaeng yun. I love you. Bulong nito pero sapat na para marinig niya at mapangiti siya. I love you too, sir. Sinama niya yung sir para medyo mainis ito ng kaunti. Pero ngumiti lang ito at hinagkan pa ang kanyang noo. Napangiti na lang si Jasmine. Hindi niya iiwan ng mag-ama. Hindi niya hahayaan na muling balutin ng lungkot ang buhay ng mga ito. 1 linggo nang nakalipas mula nang sumugod sa mansyon ang dating asawa ni Dylan. At matapos ipahuli sa mga pulis, hindi na bumalik pa sa mansyon ng dating asawa ni Dylan. Kaya hindi na sila na-stress. Natakot din kasi si Kate na baka umalis siya gaya ng ginawa ng mami nito. Palagi na lang nasa tabi ka ng anak natin. Pwedeng sa akin, sa tabi ko naman. Pinagmamasdan nila ni Dylan si Kate na tulog na. Sumunod si Jasmine kay Dylan na hawak ang isang kamay niya. Dinala siya ng lalaki sa loob ng kwarto nito na masasabi niyang okay naman. Masyadong malinis. Ngayon nga lang siya nakapasok doon. May binabala ka ba? Tanong agad ni Jasmine habang nakaupo sa kama. You know that I respect you, right? Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Sabi nito habang nakatayo sa harap niya. Ngunit nagulat na lang si Dylan nang tumayo siya at siya mismo ang humalik dito. Baby, I don't want to force you to anything. Sabi nito matapos ang halik na yon. Alam ko naman na nirerespeto mo ko eh. Pero ako na ang gustong magsuko ng sarili ko. Gusto kong ma-experience na. At isa pa, may tiwala naman ako sa'yo. Pero kung ayaw mo. Pinutol nito ang sasabihin niya nang ito naman ang humalik sa kanya. Napapikit na lang si Jasmine hanggang sa napahiga na siya sa kama. Panayang sabi ni Jasmine ng kung ano-ano nang makita niyang tinatago nitong alaga. Pero bigla siyang natahimik nang maramdaman niya iyon. Siguro kaya ito iniwan ng asawa nito dahil takot na mapasukan ng ganun. I'm sorry. Sabi nito at hinagka ng kanyang noo. Unti-unting gumalaw hanggang sa nawala na ang sakit at napalitan na ng kakaibang saya. Nang gabing yon, saksi ang silid nito sa ginawang pag-angkin sa kanya ni Dylan. May sinabi pa nga ito na hindi niya na narinig pa. Dulot kasi ng pagod, nakatulog na si Jasmine. Kinabukasan, may ngiti sa labi na pinagmamasdan ni Dylan ang kanyang mapapangasawang tulog pa. Inaalala niyang nangyari kagabi dahil sa kaingayan nito hanggang sa kama. Ipinaramdam nito ang sa kanya kaya naman napatahimik ito. Napailing na lang si Dylan sa sobrang laki ba naman niya. Bumaba na siya para ikuha ng breakfast si Jasmine. Sakto naman na nagpe-prepare na si Manang Lukring. Pag-akyat, dala niya na ang breakfast na para sa kanyang mapapangasawa. Pagbukas niya ng pinto, napangiti si Dylan nang makita niyang gising na ito. Pero inirapan siya nito. Hindi ako natutuwa sa iyo Ba't binigla mo? Ang ingay mo kasi. Kaya ganon ha? Gusto man siyang batuhin ni Jasmine ng unan. Hindi nito nagawa. Kaya upang makabawi, sinubuan niya na lang ito. Wala kang ginamit na protection kagabi. Isn't it obvious? Gusto ko nang magkaroon ng kapatid si Kate at hindi ka na makawala pa sa akin. Sabi niya rito. Namula tuloy ang pisngi ni Jasmine. Akmang hahagkan niya sana ang labi nito nang may pumasok sa kanyang silid. Mommy, are you sick po? Puno ng pag-aalala na sabi nito kay Jasmine
Nailing lang ang naging tugon sa bata. Pero bakit po dito kayo kumakain? Takang tanong ng bata. Nagkatinginan silang dalawa. Napangiti na lang si Dylan at sinabing trip lang nilang dalawa. Kaya ang nangyari, nakisalo na ang bata. Gusto daw kasi nito na kasama kumain ng daddy at mami nito. Oo nga pala, napatingin si Dylan at Kate kay Jasmine. Isasama ko kayo pag uwi ko sa probinsya. Ipapakilala ko kayo sa mga magulang at kapatid ko. Nagkatinginan silang mag-ama, parehong napangiti. Mami, i-accept po ba nila ako kahit hindi niyo po ako anak? Ngumiti si Jasmine habang haplos ang pisngi ni Kate. Oo naman, mamahalin ka nila gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Nang magtama ang tingin ni Jasmine, napangiti si Dylan. Hindi na siya makapaghintay na makilala ang mga magulang nito at sabihin na pakakasalan niya ang anak ng mga ito. Matapos nilang kumain, lumabas na muna ng kwarto si Kate kaya silang dalawa ni Jasmine ang naiwan. Sa tingin mo, matatanggap ako ng magulang mo? Oo naman, matagal na nga nila akong kinukulit na mag-asawa eh. Wala nga akong boyfriend, pero ngayong meron na at hindi naman sila judgmental. Sa labis na saya, hinagkan niya ang labi pero saglit lamang at bago pa mauwi ang halik na yun sa kung saan, nagbabala na ito. Napakamot na lang si Dylan sa kanyang batok sa sinabi ni Jasmine sa kanya. Ang next pagkatapos na ng kasal ha, kailangan kong makarecover. Natawa naman ito sa kanyang sinabi. Pero nang makabalik na ang kanilang anak, tinapos na nila ang usapan tungkol sa bagay na yon. Pero sa totoo lang, gusto niya nang ikasal silang dalawa dahil sure na siya. Si Jasmine na talaga ang babae para sa kanya. Jasmine anak! Masayang masaya ang nanay ni Jasmine nang siya'y makita. Yun kasi ang unang uwi niya sa kanila matapos ang ilang buwan. Tumigil si Jasmine sa pag-aaral para matulungan ng mga magulang niya sa probinsya sa pagpapaaral sa dalawa niyang kapatid. 20 years old siya nang mag-start siya sa pagiging maid at ngayon 25 na nga siya. Habang ang dalawa niyang kapatid, 20 years old at 18 years old, isang third year college na lalaki at isang senior high na babae. Kaya nga hindi siya makapag-boyfriend dahil gusto niyang suportahan muna ang mga ito. Sino siya anak? Sabay turo kay Dylan na nasa likuran niya. Boyfriend ko po, Nay. May ngiti sa labi niyang pakilala. Napakagwapo naman anak. Ginayuma mo ba yan? Natawa tuloy si Dylan. Mula naman sa may likuran nito, lumabas si Kate. Hello po Lola. Hay apo, may anak ka na iho. Opo Nay pero sana po. Jasmine anak, alam mong hindi kami mapanghusga ng tatay mo. Pero mukhang mai-interview ang boyfriend mo anak. Muli sa likod ng kanilang bahay, nakita ni Jasmine doon na nanggaling ang kanyang tatay. Jasmine anak ko! Lumapit ito sa kanya at siya'y niyakap at gaya ng nanay niya, sunod na napunta ang tingin nito kay Dylan. Boyfriend ko po tay. Hello po lolo. Ngumiti ang tatay niya rito bago binalik ang seryosong tingin kay Dylan. Kaya ka pala umuwi para ipakilala ang boyfriend mo sa amin. Seryoso ang boses nito. Bago pa kung saan mauwi ang usapan, pumasok sila sa loob ng bahay. Naabutan ni Jasmine ang mga kapatid niya na may kanya-kanyang ginagawa. Ate! Sabay na lumapit ang dalawa sa kanya. Ate, boyfriend mo? Ang sumunod sa kanya na si Jeff. Kuya, sigurado ka na ba dito sa ate ko? Maingay to eh. Nung nandito pa nga yan, mas malakas pa ang bunganga niyan sa nanay namin. Binatukan ni Jasmine ang kapatid niya na natawa na lamang. Wow ate, ang gwapo naman ng boyfriend mo. Si Gian, ang bunso nila. Hello po tito, tita. I'm Kate po, anak ni mami at daddy. Kumapit ang bata sa kamay niya at ni Dylan. Wow ate, may instant anak ka pa. May pamangkin na agad kami. Tuwang-tuwang dalawang kapatid ni Jasmine. Kaya nang magkatinginan sila ni Dylan, pareho silang may ngiti sa labi. So paano kayo nagkakilalang dalawa? Ang tatay niya. Sa sala sila nagsasagawa ng interview. Sa loob ay siya, ang sumunod sa kanya na si Jeffrey, ang kanyang nanay, tatay, pati si Dylan. Nasa labas kasi si Kate at ang bunso niyang kapatid na si Gian. Ang totoo po niyan, amo po ako ng anak niyo. Napatayo ang kanyang tatay. Ilalabas na sana nito ang tinatago nito sa gilid ng bewang, ngunit pinigilan ito ng kanyang nanay.
Kadyo, ano ba? Saway ng nanay ni Jasmine. Baka kasi kung anong ginawa ng lalaking yan sa mahal nating anak. Paliwanag nito sa asawa. Kaya ipinaliwanag na ng boyfriend niya ang sarili nito sa kanyang mga magulang. Wala pong ganun. Basta ang alam ko po, nahulog ako sa anak nyo dahil sa kaingayan niya. At siyang nagbigay ng kulay sa buhay namin ng anak ko. Ayos kuya, habang buhay mo na tuloy pagtsatsagaan. Inirapan na lamang ni Jasmine ang kapatid niya. Matapos ang usapan at mapaliwanag ang tatay niya, tumayo na sila. Lumabas na muna ang nanay niya at si Jeff. Sila tuloy ang naiwan sa loob ng bahay. Gaano mo kamahal ang aking anak? Hindi ko po siya kayang mawala sa buhay namin ng anak ko. Baka gusto mo lang ng tagapag-alaga ng anak mo, iho. Sa nakikita ni Jasmine, sinusubok ito ng kanyang tatay. Hindi po, sir. Mahal ko po ang anak nyo. Mahal na handa ko pong gawin ang lahat para sa kanya. Kahit muli po akong manligaw dito sa probinsya, mapakita ko lang sa inyo na mahal ko talaga siya. Kaya nga po ako sumama dito, kahit na may takot ako na baka hindi nyo matanggap ang isang lalaki na may anak na para kay Jasmine. Kung ganon, suportado ko ang relasyon ninyong dalawa ng anak ko. Sa sobrang saya ni Jasmine, mahigpit niyang niyakap ang kanyang tatay. Tsaka siya naluluhang tumingin kay Dylan. Ito naman ang yumakap sa kanya nang makalabas ang kanyang tatay. Mommy, Daddy, I love you buhat po. Nakahiga na sila sa kanyang kama. Hindi man iyon kasing lambot ng kama ng mga ito sa mansyon. Hindi nagreklamo ang mag-ama. Napangiti si Jasmine sa sinabi ni Kate. Hinagkan niya ang noo ng bata. Nasa gitna nila ito. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo, baby. Nang makatulog si Kate, silang dalawa na lang ni Dylan ang gising. May problema ba? Tanong niya nang makitang tila ba, malalim ang iniisip nito. Gusto kong makasal na tayo, bago magbago pa ang isip mo. Natawa si Jasmine sa sinabi ni Dylan. Ha? Sinuko ko na nga ang bataan ko sa'yo, kaya hindi na magbabago ang isip ko, no? Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Matulog na tayo. Pareho silang yumakap kay Kate at natulog na nga. Kinabukasan, kasamang nag-agahan nila Jasmine ang kanyang pamilya. Tuwang-tuwa ang dalawa niyang kapatid kay Kate at magalang na bata. It's yummy, right? Tanong pa ni Gian. Kuya, kamusta luto ni nanay? Si Dylan naman ang tinanong ni Jeff. Masarap. Nahihiyang tugon ng kanyang mapapangasawa. Yan dapat ang sagot kuya, baka mapalayas ka eh. Mang Kadyo, Aling Cynthia. Galing ang boses na iyon sa labas ng bahay. Tumayo ang kapatid ni Jasmine na si Jeff para tingnan kung sino. Ate, si Henry. Sabi nito nang makabalik. Nagkatinginan ng kanyang nanay at tatay. Napatingin naman si Jasmine kay Dylan na ayaw mag-overthink. Nalaman daw na bumalik ka na. Mukhang hindi pa rin makamove on sa'yo. Kaya para malaman nito na wala na talaga itong pag-asa sa kanya, isinama ni Jasmine si Dylan sa labas. Jasmine, bakas ang kasiyahan sa boses nito. Manliligaw niya si Henry. Matagal niyang manliligaw na natigil nga lang nang umalis siya sa lugar nila. Tapos kapag umuwi, sakto naman na wala ito doon. Henry, walang emosyon niyang sabi rito. Ayaw ni Jasmine na magselos ang mapapangasawa niya sa lalaki. Bumalik ka na. Single pa rin ako, Jas. Hinihintay kasi kita. Ako hindi na, Henry. Eto si Dylan, boyfriend ko. Pinagsalikop pa ni Jasmine ang kamay nilang dalawa ni Dylan. Dumako ang tingin ni Henry sa kamay nila. Daddy! Lumabas si Kate mula sa loob ng bahay at yumakap sa daddy nito. Pero agad ding lumapit ang nanay niya at dalawang kapatid na lumabas na rin para papasukin muli ang bata. Hindi kasi nito pwedeng marinig ang usapan. Sumunod naman ito. May anak ka na, Jasmine, pero mukhang mayaman. Pinatulan mo kahit may anak na. Natatawang tanong ni Henry. Tingin niya, hindi lang nito matanggap na wala itong pag-asa sa kanya, kaya ganoong magsalita. Porque wala ka nang mapapala sa akin, ganyan ka nang magsalita? Ano naman, mabuting tao si Dylan at wala kang alam kung bakit single dad siya. Tanggap ko yon at wala akong pakailam sa sasabihin mo o ng ibang tao. Ngunit tumawa lang ang lalaki. Henry, ang tatay niya ang tumawag dito. Mang Kadyo, hahayaan nyo na makipagrelasyon at bumuo ng pamilya ang anak nyo sa lalaking may anak na? Tanong nito sa tatay niya na halatang nagpipigil ng galit. Henry,
Mabuti pa umalis ka na dito kung wala ka ng pag-asa sa anak ko. Tanggapin mo, hindi yung kung ano-ano ang sinasabi mo. At alam naman namin kung bakit naging single dad si Dylan. Kaya mabuti pa umalis ka na. Muli siyang masamang tiningnan ni Henry bago ito umalis. Salamat po, Tay. Pasasalamat ni Jasmine sa tatay niya nang umiti lang, tsaka nito tinapik sa balikat si Dylan. Tanggap ka namin, iho, at ang anak mo. Kung sinong mahal ng anak namin, mahal na rin namin. Pumasok na ito sa loob ng bahay, kaya siya't si Dylan lang ang naiwan. Pansin niyang tahimik ito. Hoy, Gustong gusto na kitang pakasalan. tsaka siya nito mahigpit na niyakap. Napangiti na lang si Jasmine. Ano, pakasal na tayo? Biro niya dito, tsaka sila sabay na pumasok sa loob ng bahay para ituloy ang kanilang pagkain. Kaagad niyang inayos ni Dylan ang magiging kasal nila. Hindi na talaga ito makapaghintay na maikasal sila. Ganon din naman siya. Para kay Jasmine, si Dylan na talaga. Teka, saan tayo pupunta? Tanong niya, pagkagaling nila sa company, kung saan ipinakilala na siya ni Dylan bilang mapapangasawa at imbitado ang mga empleyado. Nakauwi na sila galing probinsya. Sa sinabi ni Dylan sa kumpanya, syempre marami ang nagulat dahil alam nila nung una, yaya lang siya ni Kate pero walang nagtanong at naging masaya na lang sila para sa boss nila. I want you to meet them at para malaman nila na magiging masaya na ako. Sa isang sementeryo sila nagpunta. Nasabi na ni Dylan sa kanya na wala na ang mga magulang nito. Let's go. Kumapit si Jasmine sa kamay ni Dylan nang makababa siya ng kotse. Naglakad silang dalawa patungo sa puntod ng mga magulang nito. Mom, Dad, alam kong nagkamali ako nung unang babaeng minahal ko at pinakasalan ko. Pero ngayon hindi na because I know that we truly love each other. Though she's a bit noisy. Pareho silang natawa sa sinabi nito. Hello po, tito, tita. Pangako ko po na hindi ko sasaktan ng anak nyo. Hindi ko po siya iiwan at ang apo ninyo. Ituturing ko po si Kate na parang tunay kong anak. Mahal na mahal ko po ang mag-ama. We have to go, Mom, Dad. Naghihintay na ang apo ninyo sa amin. Magkahawak ulit silang kamay na nagtungo sa kotse. Bago i-start ang sasakyan, saglit munang hinagkan ni Dylan ang kanyang labi. Pag-uwi nila, nagulat na lang si Jasmine sa bumungad sa kanya. May kanya-kanya kasing hawak na letter ang mga tao doon na kapag binasa mo, "Will you marry me? May choice pa ba ako?" Sabi niya kay Dylan na nakaluhod ang isang tuhod sa harap niya. Siyempre, gusto ko pa rin na may proposal. Gusto ko lahat maranasan mo. Sa sobrang saya niya, nang tumayo ito, agad niyang niyakap. Pagtingin niya sa pamilya, kita ni Jasmine na masaya sila para sa kanya. Pati na si Manang Lukring at Manggustin, ganon din ang iba pang katulong. Matapos ang moment na yon, kumain na sila ng pinahanda nito. Bawat isa ay mingiti sa labi, lalo na si Kate na masayang masaya para sa kanyang daddy. Nang sumapit ang araw ng kasal, hindi maiwasan ni Dylan ang kabahan dahil wala pa ang bride niya. Wala pa ang kanyang mapapangasawa. Hindi naman siguro siya nito tatakasan. Ngunit maya-maya pa, lahat ay napatingin sa pinto ng simbahan dahil sa ingay. Patingin-tingin kasi siya sa kanyang relo. Sorry po, traffic, sabi ni Jasmine na papalapit na kasama ang mga magulang. Habang papalapit ito sa kanya, hindi maiwasan ni Dylan ang makaramdam ng labis na saya. Pigilan mo, oy. Baka maiyak ka. Ako lang to. Sumobra ba sa ganda? Sabi ni Jasmine sa kanya nang maihatid na sa kanya. Umiral na naman ang kaingayan nito. Hanggang sa sinimulan na ng pari ang seremonyas ng kasal. Matyaga lang itong nakikinig habang siya ay tila inip na. Makinig ka kaya? Bulong nito para hindi maabala ang pari. Napangiti na lang si Dylan. Hindi talaga siya magsasawa sa kaingayan ng babaeng to. Mommy, gusto ko na pong sabihin kay Daddy ang good news. Napapatalon pa si Kate sa excitement. Hinihintay nila na umuwi si Dylan. Kanina kasi, gumamit siya ng pitit na laman niyang masusundan na si Kate. Magkakaroon na ng kapatid ang kanilang panganay. Wait na lang natin siya, baby. Nakasanayan niya na talagang tawagin na baby si Kate. Maya-maya pa dumating ito. Kaagad na tumakbo ang bata papunta sa kanyang daddy. Binuhat nito si Kate. Ang bigat mo na. Hawak ni Dylan ang kabilang kamay ng panganay nila nang lumapit ito kay Jasmine.
Alam ko hindi mo pa naman birthday pero may regalo na ako sa'yo. Anya, tsaka inilabas ang PT na kanyang itinatago. Is this true, wife? Nasundan na si Kate? Yes, Daddy. Ang panganay nila ang sumagot. Yes, panganay nila. Dahil para sa kanya, anak na rin si Kate. At kahit maipanganak niya na ang anak nilang dalawa ni Dylan, pantay na ang pagmamahal ng kanyang ibinibigay sa dalawa. Masaya nilang ibinalita ang good news sa pamilya niya na nasa probinsya. Gusto nga ni Dylan na lumipat na rin ang mga ito sa Manila. Pero gusto kasi ng mga kapatid nito na doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Maraming gustong ibigay si Dylan sa kanyang pamilya. Ngunit tinatanggihan ng mga ito dahil sapat na raw ang kasiyahan niya. Basta nangako sila na kapag magtatrabaho ng mga kapatid niya, ay sa kumpanya ng asawa magtatrabaho. Pero syempre, hindi matatanggihan ng pamilya ni Jasmine ang mga pinapadala niyang supplies ng groceries and allowance para sa kapatid at allowance ng mga ito. Pinagawa niya rin ang bahay nila doon para mas maging komportable ang mga ito. Pero sa kanya galing yun, sa business niya na regalo ng asawa niya sa kanya. Isang flower shop para kapag may pasok si Kate sa school at nasa company naman ito, meron siyang napaglilibangan. Makalipas ang 6 na taon, Mommy, Daddy, nandito na kami. Ang dalawa nilang anak ni Dylan nakadarating lamang. Galing sa school ang dalawa. Si Kate, ang panganay nila, at si Kurt ang bunso. House school. Nang lumapit ang dalawa, magkasunod niyang hinagka ng pisngi habang may ngiti sa kanyang mga labi. I'm very good, Mommy. Because of Ate Kate, ang galing niya pong magturo. Sabay tingin kay Kate. Very good naman talaga ang panganay ko. Anong prize ang gusto mo, anak? Tanong ni Dylan kay Kate. Vacation, Daddy. Kasama po sila Lola Cynthia, Lolo Kadyo, Tita Gian at Tito Jeff. Nagkatinginan si Dylan at Jasmine. Pareho silang napangiti. Kung yan ang gusto ng panganay namin, masusunod. Napayas naman ito sa sobrang kasiyahan. Matapos ang usapan, nagmerienda na sila. Nagpa-order kasi ang asawa niya ng pizza. Kinagabihan, tabi-tabi silang natulog sa kama. Kahit kasi malaki na si Kate, tumatabi pa rin ito sa kanila. Thank you, Mommy, Daddy. Hinahayaan niyo pa rin po ako na tumabi sa inyo. Nasa gitna nila ito at si Kurt. Oo naman, baby. Ikaw ang una naming baby ng daddy mo. Tama ang mami mo. Napangiti ito at sabay-sabay nilang ipinikit ang mga mata para matulog. Nang sumapit ang graduation ni Kate, ito ang valedictorian, kaya ito ang nag-speech. Siyempre, todo support nila na nandoon din ang lolo Kadyo nito, Lola Cynthia at ang Tito Jeff at Tita Gian na masayang-masaya para sa bata. I just wanna thank Mommy and her family for accepting me as their own. Kahit po hindi nila ako tunay na anak, apo at pamangkin, I love them so much. Especially my daddy kahit masungit po siya minsan. Pero tiklop po siya sa kaingayan ng mami ko. I love them so much and my brother Kurt. This is for them. Pagbaba nito, kaagad na yumakap sa kanila. I'm so proud of you, anak. Sabi ni Jasmine kay Kate habang ito ay yakap. Pinunasan niya ang mga luha nito, tsaka pareho silang napangiti. Kaya after graduation, diretso sila celebration. Para kay Jasmine, hindi man siyang nagsilang kay Kate, anak niya na ito. I love you so much, wife. Thank you for giving this happy family. Bulong ni Dylan sa kanya nang tapos na silang kumain. Sinungitan mo kasi ako nun eh. Iningaya naman kita kaya ngayon mag-asawa na tayong dalawa. Napangiti na lang ang asawa niya sa kanyang sinabi. Dahil kung hindi naman talaga siya maingay, hindi niya mababago ang isang masungit na lalaki. At hindi mabubuo ang pamilyang pinapangarap lang niya noon. Hindi sila magiging isang masayang pamilya na puno ng pagmamahal sa isa't isa na alam niyang wala nang makakasira. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Dylan at Jasmine. Muli, ako po si Miss Bibi. Maraming salamat.